Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating balikan ang kwento ni Vlad ng Sora at ang misteryong bumabalot sa lugar na kanilang pinuntahan. Pumasok na nga si Vlad sa isang simbahan kung saan ay papunta ang curse energy na naramdaman nila sa isang bata. Habang nagmamasid ay napansin nila na may taon na paparating at agad si Vlad na lumuhad para ipakita na parang nagdadasal siya. Isang pari ang bumati sa kanya. Habang nag-uusap ay nakita ni Vlad ang banal na aklat na hawak ng pari. Dito niya napagtanto kung bakit parang may kakaiba sa lugar na ito simula pa lang ng pagpasok nila. Wala pa siyang nakikita na normal na krus sa lugar na ito. Humingi si Vlad ng paumanhin sa pari dahil sa biglaan niyang pagpasok sa simbahan. Pero sinabi ng pari na wala itong problema, bukas ang pinto ng Diyos sa lahat. Bumulong ang boses kay Vlad at sinabi na wala siyang nakikita sa ngayon. Hindi sumagot si Vlad at tumahimik muna. Humingi ng paumanhin ang pari dahil naistorbo daw niya ang kanyang pagdadasal. Ayos lang daw ito saad ni Vlad. Mas mabuti nga daw ito at panatag ang loob niya dahil may permiso na siya mula sa pari para magdasal. Magalang na sinabi ni Vlad na aalis daw siya kaagad pagkatapos niyang magdasal. Ayon sa pari, ang lugar na ito ay tahanan ng mga taong naghahanap sa Diyos. Maaari daw gawin ni Vlad ang kanyang gusto. Sa isip ni Vlad, ang curse na nakita niya sa kwintas ng bata ay tinuturo ang lugar na ito. Walang duda na mayroong kakaibang presensya sa village na ito. Napansin ni Vlad ang pari. Nakangiti nga daw siya pero alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang tao na ito. Hindi siya maaaring magpabe at ibaba ang kanyang paghahanda. Nagpasalamat na si Vlad sa pari. Sinabi ng pari na oras na rin daw para ialay niya ang kanyang mga panalangin. Dasal niya ay sana, ang sakit na kumakalat sa lugar na ito ay hindi makaapekto sa grupo nila Vlad. Nagulat si Vlad sa sinabi ng pari. Anong sakit daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Vlad sa sarili. Dagdag pa ng pari bago siya umalis, ito rin daw ang dasal niya para sa mga kabataan ng lugar na ito. Matapos ni Vlad sa simbahan ay nag-ikot-ikot siya sa village at nagtanong-tanong sa mga residente tungkol sa sakit na kumakalat. Tinanong siya ng isang matanda kung saan daw niya ito narinig. Ayon kay Vlad ay sinabi ito ng pari sa kanya kanina sa simbahan habang nagdadasal siya. Wala naman daw pala problema dahil ang pari mismo ang nagsabi. Sinabi ni Vlad sa kanya na kailangan nilang manatili dito sa village ng ilang araw pa dahil sa kanilang schedule. Pero ang balita tungkol sa sakit na kumakalat ay parang nagbibigay sa kanila ng pag-aalala. Ayon sa matanda, wala daw silang dapat ipag-alala. Ang sakit na kumakalat ay tumatama lamang sa mga bata. Nalito si Vlad. Bakit daw sa mga bata lang? Paano daw ito? Dagdag na tanong ni Vlad. Hindi daw alam ng matanda at paano naman daw niya malalaman. Narinig niya na tanging mga village sa loob ng teritoryo ng Othman Barony ang apektado ng sakit na ito. Siguro ay nagagalit na ang Diyos sa kanila. Hindi nga daw ito maganda para sa kanilang lugar pero wala naman silang magagawa. Nagpaalam na si Vlad sa matanda at nagpasalamat sa impormasyon na binahagi nito. Umalis si Vlad na malalim ang iniisip. Ang mga babae sa Sora ay nawawala, habang ang mga kabataan naman sa lugar na ito ay namamatay sa sakit. Pakiramdam niya ay sunod-sunod ito na mga hindi magagandang pangitain. Sigurado din siya sa kanyang sarili na hindi sakit ang kumakalat sa mga bata. Pero wala siyang ebidensya para patundayan ito. Tinanong ni Vlad ang boses kung kailangan daw ba nilang bumalik ng Sora at humiram ng holy item. Pero sinabi ng boses na ang hiram na holy item ay wala ring magagawa sa ganitong sitwasyon. Sa tingin ng boses, ang curse na lumalaganap sa lugar na ito ay kagagawa ng isang black magician. Tanging mga pari na dumaan sa matinding pagsasanay ang makakakilala nito. Tinanong ni Vlad kung paano daw nila nalaman ang tungkol dito, pero hindi rin alam ng boses. Naiinis naman si Vlad. Mayroon silang malakas na suspecha pero wala naman silang malinaw na ebidensya na magpapatunay dito. Pero biglang may narinig si Vlad sa hindi kalayuan. Boses ng bata at sinabi niya ang mga katagang bigay ito ng simbahan sa kanila. May isang misteryosong tao na kumakausap sa mga bata. Tiningnan niya ang kwintas ng isang bata. Ayon sa bata, binigay daw ito sa kanila ng pari. Lahat ng kaibigan niya ay nabigyan din. Tiningnan ito ng mabuti ng misteryosong tao at tila wala siyang masabi. Binalik niya ito sa mga bata at umalis na. Nagpaalam din ang mga bata sa kanya.
Sinabi ni Vlad sa boses na mukhang kahina-hinala ang taong yon. Kung suswertehin daw sila ay maaari silang makakuha ng mga ebidensya. Binalaan naman si Vlad ng boses na mag-ingat. Sa tingin niya ay mukhang hindi ordinaryong tao ito. Pero iginiit ni Vlad na magiging maayos lang siya. Dati daw siyang isang magnanakaw sa Sora pero matagal na panahon siya na isang pickpocketer. Sinabi naman ng boses sa kanya na ito ang mga bagay ni hindi dapat ipinagmamayabang ni Vlad. Sinundan na nga ni Vlad ang misteryosong tao na nakita nila. Pero biglang napagtanto niya na mukhang may mali. Pakiramdam niya ay dinala sila ng tao na ito sa kasulok-sulukan ng village. Tinawag ng boses si Vlad na Mr. Pickpocketer. Mukhang nahalata daw sila ng tao. Tama nga daw ito saad ni Vlad. Hanggang dito na lang sila at hindi na nila pwedeng sundan ang misteryosong tao. Total ay nakita na naman daw niya ito, kailangan na niyang bumalik at magbigay ulat kay Sir Gregory. Sinabi naman ng boses na hindi sila sigurado kung magagawa daw ito ni Vlad. Ito ay dahil mukhang hindi sila hahayaan ng misteryosong tao na makaalis dito. Binalaan ng boses si Vlad na susugod na siya. Mabilis nga na sinugod ng misteryosong tao si Vlad na siyang kinagulat niya. Mabilis din na binunot ni Vlad ang kanyang espada at sinubukang pigilan ang atake ng tao. Pero nabigla si Vlad sa lakas niya. Sinabihan siya ng boses na huwag tumigil. Nasa kaliwa niya ang kalaban. Mabilis na nakaiwas si Vlad pero muntik na siya doon. Napa-atras si Vlad. Masyadong mabilis at malakas ang kalaban niya. Iniisip niya kung ano ang mga posibleng mangyari sa kanya. At dito niya na rin napagtanto. Matapos magsalubong ang kanilang espadang dalawa, ay masasabi niya na isang kabalyero din ang nasa harap nila. At hindi basta-bastang kabalyero. Tiningnan ng misteryosong tao ang kanyang espada. Ito ay tila nagva-vibrate matapos ang sagupaan kay Vlad. Tila may napansin din ng taong ito kay Vlad. Naghanda si Vlad sa posibleng pag-atake sa kanya ng misteryosong kabalyero na ito. Sa isip niya ay wala siyang paraan para malaman kung kasalukuyang kabalyero ang kalaban niya o dating kabalyero. Wala siyang magagawa kung hindi labanan ito ng seryoso. Pinaikit ni Vlad ang kanyang kaliwang mata. Ito ang tanda na gagamitin at susubukan niyang palabasin ang kanyang sariling mundo, ang aura. Mabilis din na sumugod ang misteryosong kabalyero sa kanya. Ang paraan para sa isang matagumpay na pag-atake ay nasa elemento ng sorpresa. Pinalabas ni Vlad ang kanyang aura at sinalubong ang umaatakeng kabalyero. Ito lang ang tanging pagkakataon niya para magawa ito. Umiwas si Vlad sa ginawang atake ng kalaban at mabilis na gumanti ng pag-atake. Ito na ang tamang pagkakataon. Pero sa hindi inaasahan ay naiwasan lang ito ng kabalyero ngunit napunit ang hood na kanyang suot. Kinagulat ito ng kabalyero at hindi inaasahan na magagawa ito ng isang bata. Pero hindi rin siya nagpatalo at pinalabas din ang napakaliwanag na aura sa kanyang espada. Nabigla si Vlad sa nakita niya. Isang aura user. Tinawag ng boses ang pangalan ni Vlad. Pinigilan siya ng boses at sinabihan na itigil ito. Pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Hindi na niya mapigilan ang sarili sa pag-atake. Nagkasalubong ang espada ng dalawa at nagdulot ito ng napakaliwanag na ilaw sanhi ng pagsasalubong ng kanilang mga mundo. Nabalot ng alikabok ang paligid. Hindi malaman kung sino ang nagwagi sa segupaang yon. Unti-unting humuhupa ang alikabok sa paligid at makikita si Vlad na napaluhod. Tila ramdam niya ang epekto ng matinding sagupaan. Makikita sa mukha niya na hindi pa tapos ang laban. Ramdam niya rin na mukhang nasa masamang sitwasyon siya. At ito ay dahil hindi nga ordinaryong kabalyero ang kaharap niya. Sinabi ng boses na napakakaiba naman ang sitwasyon na ito para magkita si Vlad at ang kabalyerong kaharap niya. Napansin ni Vlad ang kakaibang aura na pinapalabas ng kalaban niya. Hindi ito katulad sa mga aura na nakita na niya. Umiilaw ito ng napakaliwanag na tila nakakasilaw. Sinabi ng boses na ang taong kaharap niya ay isang Holy Knight. Sinabi ni Vlad na isang Holy Knight pala ang nasa harap nila. Kung ganoon ay kailangan niyang ayusin ang hindi pagkakaintindihan na ito. Pero ayon sa boses ay hindi siya sigurado. Sa tingin niya ay mukhang hindi na madadala sa pag-uusap ang sitwasyon ngayon. Mas mabilis daw ang espada habang ang pag-uusap ay mas matagal at magsasayang pa ng oras. Sa tingin ng boses, ang kabalyerong kaharap niya ay buo na ang isip kanina pa. At ito ay pabagsakin si Vlad kahit bago pa man sila mag-usap na dalawa.
Magagawa pa kaya ni Vlad na mapag-usapan ang hindi pagkakaintindihan nila ng Holy Knight? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!